Mapagpalang umaga sa atin mga ka-FB. So tayo po ay magbibisita iglesia sa araw na ito with my family. Dito lang po sa Sorsogon City and around Sorsogon Province. So this is our first stop ng bisita iglesia dito sa Gubat, Sorsogon. Talagang napaka-solemn dito pag ikaw ay nagre-repent or nagninilay-nilay. So this Holy Thursday na amin pong bisita iglesia, na talagang sabi nga kailangan sometimes makasama yung ating family with pagninilay-nilay ng ating pong mga syempre mga nagawang hindi maganda sa ating kapwa, sa ating community. And isa na rin po itong bonding with the family na kung saan once a year nakakapag-bonding at nakapag-ikot na while we are doing this bisita iglesia, nakasama natin of course yung aking kuya, si mama, and the rest of the family. So ang maganda lang dito kasi malapit lang and napakaganda at napakasolid ng mga pinupuntahan natin. So we go around the Sorsogon province, and next station po namin is the Barcelona Sorsogon church, na which is napakatagal na po nito at napakaganda po ng ceiling nila, no. Nandiyan makikita natin yung mga crucifix ng ating Jesus, no, the Station of the Cross nandun po sa taas nakalagay. And not only that, the view of Barcelona Sorsogon, na kung saan ito ay dinarayo na rin ng mga turismo, no, ng mga balikbayan, and at the same time nung mga travelers around the Bicol province, and not only that, even mga from Manila, from Cebu, from Davao, all over the Philippines, dinarayo po ito sa napagandang view ng Barcelona Sorsogon in this historical church ng Barcelona Sorsogon. So we go around dito, syempre picture yung ating mga kasamahan, and ako naman syempre eto nag-ikot-ikot tayo to see the views, no. Hindi tayo nagsasawang punta nito dahil napakasolim pag tayo po ay may hinihiling sa ating Panginoon, sa ating mga dreams, happy family, good relationship with our business partners, with our family members. So ito po ang pagkakataon na at least isang taon bilang Catholic, bilang Catholic, ito po yung aming pagre-repent ng aming mga syempre na syempre nandiyan isang makulit, no. Kulit talaga niyan. Si kulit boy yan, sabi nga. Siyempre ito, solemn tayong nananalangin dito. Yan po yung Barcelona sign ng Barcelona Sorsogon. So sa kabila po niya ng Barcelona signage po na yan, nandyan po yung Barcelona Bay. Napakaganda po niyan, and of course ito yung front ng Barcelona Church, which ang dami pong nagpapapicture. Ang dami po. Kumbaga, it's like solemn na napuntahan, no? Especially sa mga nagdidiboto, no, na talagang gustong mapuntahan ang Sorsogon. You can tour around the Sorsogon province. So, syempre nandiyan yung ating laruan, no? Dalawang laruan po natin yan. And yan po yung dalawa, si Mama at si Mrs. Yan. Parating po sila dahil paalis na po kami dito sa Barcelona. Punta na kami ng next station po namin. And around, I think magta-travel kami ng mga 10 to 20 minutes to reach the Bulusan church naman po. So doon naman tayo. And before tayo mag-lunch doon sa part ng Bulusan, so magka-camping-camping lang tayo. Last year doon sa aming pinag-campingan din. So I think di ko na papakita dito sa ating video. Ito lang po kumbaga para makita nyo kung paano ano yung bisita iglesia, no. So different churches po ang ating pinupuntahan. Ito naman yung Bulusan Church na napakaganda rin, and at the same time yung mga crucifix po dito ang ganda pong tingnan, and at the same time napakasolim dahil first in the history na nalilibot natin itong mga churches dito sa Sorsogon province. Actually, hindi naman po talaga namin naikot lahat, no. But this is the few churches na talagang historical, no, historic churches in the province of Sorsogon. And of course, so ayun nga po, dito naman tayo sa
Bulusan Church at inikot-ikot po natin ito. Before we leave in this church, tayo po ay siyempre team na nanalangin. Team po tayo na humingi sa ating Panginoon ng mga wisdom and knowledge kung paano po tayo magkikipagkapwa-tao, paano magkaroon ng good relationship with our family, and kung paano tayo magkakaroon ng good relationship with our business partners. Lalo na po doon sa mga nag-work na kumbaga in the whole month, in the whole year, na hindi talaga nakakauwi sa mga provinces dahil sa hectic na schedule doing siyempre life, no. Sabi nga, pag wala tayong work, no, hindi tayo makakapag anumang gustuhin natin sa buhay, di ba? But napakasarap lang dahil tayo ay biniyayaan ng ating Panginoon through the hard work and hardship. During the hardship natin, siya lang yung lagi nating kasama during the time na tayo po ay may mga pinagdadaanan. But this time around, no, so this is our next station sa Irusin, Sorsogon naman po ito. Kitang-kita po yung Mount Bulusan yan. So nasa over the top of the hill po itong church ng Irusin, Sorsogon. And talagang binabalik-balikan din po namin ito kasi sobrang napakasolim, miraculous po ito. As a believer po kasi, pag tayo po ay may mga kahilingan, wala pong pinag-usapan na denomination. But sa amin po, bilang Catholic, no, napaka-solim po nito, napaka-precious or sabi nga, memorable po itong mga ginagawa natin every Holy Week. Yung pagre-repent natin, no, pag mga sacrifices ni Jesus, na kung baga paano tayo sinagip doon sa kasalanan ng sanlibutan at kung paano tayo pinagbigyan upang makamit yung ating mga kahilingan sa buhay. Sabi nga, anumang gustuhin natin, no, idulog lang natin sa Kanya. I-lay hands lang po natin sa Kanya, and the rest ibibigay niya. Sabi niya, ibibigay ng Panginoon yung siksik, liglig at umaapaw na pagpapala sa bawat nananampalataya at bawat naniniwala sa Kanya. So, again, kulitan time ulit. Yan, si Kulit Boy. Yan si Buknoy namin, no? Siyempre siyang bida kasi siya yung baby boy namin ngayon, no? So, napakasarap lang kasi habang nagkikwentuhan, so, di ka mapapagod, no? Hindi mo mararamdaman yung pagod dahil go together, no, we walk together and we eat together, sabi nga, no, and napakasarap dahil, so ayan, I would like to see this view po sa inyo, talagang nasa top of the hill yung Irusin Church, no. I think mga 100 steps yan, may step po dyan pababa, then kitang-kita mo talaga yung Bulusan Lake, Bulusan Volcano, Bulusan Volcano, no, Bulusan Lake, nasa babayan pala ng Bulusan Volcano. But hindi na tayo pumunta doon, no. So we go to our next station, which is ito naman, Huban, Sorsogon, the historical church ng Huban, Sorsogon. Nasa proper lang po ito, town proper lang po ng Huban. Pero nakita ko dito, ang ganda po talaga ng structure, ganda ng pagkakagawa, and at the same time, napakasolim po ng place. Ako every now and then talagang pag nag-church po kami, so iniikot po namin tong mga churches na to. And again, kulitan time naman, siya daw ay si Chicken, no? Roaster. So pangpatanggal po ito ng aming pagod, no, habang syempre sobrang init, tirik na tirik yung araw. But syempre pag nakikita natin ito si Buknoy, no, pa-ice cream muna tayo, sorbitas, no. And napakasarap dahil habang nagkikwentuhan, nawawala yung pagod dahil doon sa syempre magkakasama kami ng buong pamilya. Syempre kudos sa aking sister na dalawa, nasa Manila din sila nakauwi. And ito na nga po, ito yung bagong-bago lang po, the Station of the Cross, dito po sa Inlagadian, Kasiguran, Sorsogon. So I think more than 2,000 or 3,000 meters away from below sea level po ito, no. So dito, pag na-reach mo po yung top of this Station of the Cross, up to 14th station, so ito po yung, nandito na po kami sa pinakatuktok, no. Nakitang-kita mo yung Legazpi, yung Vulcan Mayon, the Mayon Volcano. So in that part, no, nakikita nyo, medyo sobrang layo na syempre kasi
Yan po, pero kitang-kita pa rin yung Mayon Volcano, yung ulo ba ng Mayon Volcano. But at the same time, kaharap po niyan is the Mount Bulusan, sa kabilang side naman po. So ayan. So ito po para lapit na namin sa crater ng Mount Bulusan. So ano lang po 'yan. Ang history po nito, nag-away daw po itong dalawang bulkan na to. Si Mayon ang armas niya is pangputol, yung kawit ba. Then ito naman si Mount Bulusan is patok. So that's why nung kinawit po si Mount Bulusan, naputol po siya. Kaya kung mapapansin mo si Mount Bulusan, putol po siya. Pero si Mount Mayon naman, may tipak naman po siya doon sa kabila kasi pinatok naman po siya. Kaya palakol. So ayan po, pababa na po kami. Ito talagang nangangatog yung tuhod natin dahil alam mo, yung friction po pataas, then yung pababa na, yung parang yung gravity, no? Nangangatog talaga yung tuhod ko dito. Yan si Mama dahil medyo siyempre bumabata na, pahinga muna dito. So malapit na po kami, pabalik na po kami nito sa parking sa Station 10. And di lang po namin talaga na-istapan yung bawat station kasi sobrang tarik, no? Sa mga pupunta po dito, make it sure na yung brake nyo po, yung inyo pong sasakyan is naka-condition. Kung nakamotor naman po, especially sa mga matic, no? We don't advise yet na dalhin nyo doon sa pinakatuktok kasi pag pababa, pag nag-engine brake ka, lalo na yung mga hindi di-clutch, yung mga automatic, baka lumusot po yung inyong preno. So, this is the last part, Station of the Cross, and syempre nakapagpa-picture po tayo dito with the whole family, and syempre napakasaya dahil isang historical year na naman na nagdaan. So, maraming salamat. God bless us all.